Setyembre ng taong 1999 sa kasagsagan ng walang patid na pagbuhos ng ulan at hagupit ng hanging habagat sa liblib na kabundukan ng Sierra Madre, may isang lihim na ibinaon sa pusikit na dilim. Sa loob ng malamig at lumang kusina ng bahay dalanginan ng liwanag, isang bahay bakasyunan at taguan ng mga matatandang nagnanais ng espiritual na kapayapaan, pigil hiningang nakatago si Rosa. Nakadikit ang kanyang nanginginig na likod sa basang pader. Ang magkabilang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang anumang hikbi na maaaring kumawala. Sa labas ng bintana, sa gitna ng mga kumikidlat na kalangitan, naaninag niya ang dalawang anino. Ang isa ay ang iginagalang at tinitingalang pinuno ng bahay dalanginan, si Pastor Elias. Ang isa naman ay ang nakababatang kapatid nitong si Mateo, ngunit hindi ang kanilang presensya sa gitna ng gabi ang nagpatindig sa balahibo ni Rosa. Ang nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso ay ang mabigat at mahabang sako na kanilang kinakaladkad sa putikan papunta sa pataas na masukal na bahagi ng bundok. Sa bawat paghila nila, tila may umuungol na tunog ng pag-ingit mula sa loob ng sako. O baka naman guni-guni lamang iyon ni Rosa, dala ng labis na takot. Hindi niya alam. Ang tanging alam niya ay kinabukasan, isang kama na naman ang mawawalan ng laman. 3 buwan bago ang gabing iyon, tahimik at payapa ang takbo ng buhay sa bahay dalanginan. Dumating si Mang Tomas, isang 72 taong gulang na biyudo mula sa Maynila. Dati siyang may-ari ng isang malaking palimbagan na kanyang naibenta matapos pumanaw ang kanyang nag-iisang asawa. Walang anak, walang kamag-anak na nag-aaruga, dinala niya ang kanyang buong ipon at ang titulo ng kanyang bahay sa kabundukan. Bitbit ang pag-asa na sa kanyang mga huling taon, makakatagpo siya ng kapayapaan at pag-asa sa Diyos. Sinalubong siya ni Pastor Elias ng isang napakainit na yakap. Si Elias ay 28 taong gulang lamang noon, may maaliwalas na mukha, nakasalamin at palaging may nakapaskil na ngiti sa mga labi na tila ba walang anumang kasamaan ang kayang dumapo sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang boses ay malambing at nakakapanatag ng kalooban, sapat upang magtiwala ang sinumang sugatan ang puso. Sa mga sumunod na linggo, naging malapit si Mang Tomas kay Elias. Madalas silang magkausap sa hardin, nagbabahagian ng mga pangarap at mga pagsisisi sa buhay. Minsan, habang naghahanda ng almusal si Rosa, narinig niya ang masayang pagkukuwento ni Mang Tomas tungkol sa pangarap nitong makapunta sa Jerusalem. Ito raw ang huling hiling ng kanyang yumaong asawa. Agad namang sumagot si Elias ng may buong pag-asa. Sinasabing tutulungan niya ang matanda na maayos ang mga papeles upang matupad ang banal na paglalakbay na ito. Ngunit dumating ang umaga ng ika-15 ng Setyembre. Pagsapit ng ika-7 ng umaga, kumatok si Rosa sa pintuan ni Mang Tomas upang ihatid ang mainit nitong kape. Walang sumasagot. Nang dahan-dahan niyang buksan ang pinto, tumambad sa kanya ang isang kwartong malinis. Masyadong malinis. Ang kumot ay nakatupi ng maayos sa paanan ng kama. Ang mga damit sa aparador ay wala na. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng bintana, may isang kapirasong papel na nakapatong sa ilalim ng isang baso ng malamig na tubig. Nang basahin ito ni Pastor Elias sa harap ng mga naguguluhang kasamahan sa bahay dalanginan, ang nakasulat ay isang mensahe ng pamamaalam. Tinawag na raw siya ng Panginoon upang simulan ang kanyang banal na paglalakbay sa Jerusalem. Ang lahat ng kanyang naiwang yaman at ari-arian ay buong puso niyang ipinagkakaloob sa bahay dalanginan bilang tulong sa mga gawain ng Diyos. Nang araw ding iyon, dumating ang isang investigador mula sa bayan, si Inspector Reyes. Matamlay at tila walang ganang nag-ikot ang pulis sa kwarto. Ipinaliwanag ni Elias ng buong hinahon na matagal nang pinag-iipunan at pinaplano ni Mang Tomas ang pag-alis. Ipinakita pa ng pastor
ang isang makapal na dokumento, isang legal na kasulatan na may notaryo, nagpapatunay na inililipat ni Mang Tomas ang higit sa 50 milyong piso at ang titulo ng kanyang lupa sa pangalan ng Bahay Dalanginan ng Liwanag. Tumango lamang ang pulis. Para sa kanya, walang kaso. Isang matanda na nasa tamang pag-iisip ang kusang loob na umalis at namigay ng yaman. Walang naiwang pamilya na magrereklamo o maghahanap. Isinara ang ulat bago pa man ito tuluyang mabuksan. Pinuri pa ng mga natitirang matatanda sa pasilidad ang kabutihang loob ni Mang Tomas at nag-alay ng panalangin para sa kanyang ligtas na paglalakbay. Ngunit may isang bagay na hindi matanggal sa isip ni Rosa. Si Mang Tomas ay may matinding rayuma. Hirap itong maglakad kahit patag ang daan. At sa ilalim ng kama ng matanda, nakita ni Rosa ang paboritong tungkod nito, ang tungkod na inukit pa mula sa sikat na kahoy sa probinsya ng kanyang asawa. Ang tungkod na hindi nito iniiwan kahit sa pagpunta lamang sa banyo. Paano makakapaglakbay si Mang Tomas patungong Jerusalem nang wala ang kanyang tungkod? Pilit na iwinaksi ni Rosa ang mga katanungan sa kanyang isipan. Isinubsob niya ang sarili sa paghuhugas ng mga pinggan, sa paglilinis ng mga pasilyo, at sa paghahanda ng pagkain para sa dumaraming mga bagong bisita ng pasilidad. Lumipas ang ilang linggo at tila nakalimutan na ng lahat ang pag-alis ni Mang Tomas. Hanggang sa dumating ang huling linggo ng Oktubre. Isang bagong matanda ang naging malapit kay Pastor Elias. Si Lola Carmen, 68 taong gulang, isang byuda ring walang tagapagmana na may daladalang malaking halaga mula sa napagbentahang negosyo. Tulad ni Mang Tomas, nagpahayag din ito ng matinding kagustuhang mapalapit sa Diyos at iwanan ang lahat ng makamundong bagay. Isang gabi, habang nagliligpit si Rosa ng mga naiwang kaldero sa lababo, narinig niya ang mahihinang yabag mula sa pasilyo. Pasimpleng sumilip si Rosa mula sa siwang ng pintuan ng kusina. Nakita niya si Pastor Elias na may dalang isang baso ng gatas. Dahan-dahang pumapasok sa kwarto ni Lola Carmen. Ang ngiti sa labi ng pastor ay naroon pa rin, ngunit sa pagkakataong ito, sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng pasilyo, ang ngiting iyon ay tila walang kaluluwa. Kinabukasan, katulad ng nangyari kay Mang Tomas, natagpuang walang laman ang kuwarto ni Lola Carmen. May naiwan ding liham ng pamamaalam at donasyon ng lahat ng ari-arian. Bumalik ang panginginig ng mga kamay ni Rosa. Hindi na ito isang simpleng pagkakataon. May mali, may napakamaling nangyayari sa loob ng sagradong pader ng bahay dalanginang ito. Nagpasya si Rosa na lumabas ng palihim kinagabihan upang sundan ang mga bakas sa putikan na nakita niya noon. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa masukal na bahagi ng bundok. Dala ang isang maliit na flashlight na pilit niyang tinatakpan ng kanyang mga daliri upang hindi masyadong magliwanag. Habang binabagtas niya ang madulas na pababang bahagi patungo sa isang lumang abandonadong minahan, may naapakan siyang isang matigas na bagay. Nang itapat niya ang kaunting liwanag sa lupa, bumilis ang pagtibok ng kanyang puso hanggang sa tila akyatin nito ang kanyang lalamunan. Nakabaon sa putik ang isang pamilyar na rosaryong may gintong krus, ang rosaryong palaging hawak-hawak ni Lola Carmen. Yuyuko na sana siya upang pulutin ang rosaryo nang biglang may isang malamig na kamay ang dumapo sa kanyang balikat, kasunod ng isang malambing na boses na bumulong sa kanyang tainga. May hinahanap ka ba sa dilim, Rosa? Ang lamig ng kamay na dumapo sa balikat ni Rosa ay tila yelong tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo at umurong ang kanyang dila. Wala siyang marinig kundi ang nakakabinging tibok ng sariling puso na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, parang isang makinang kinakalawang at pinipilit paandarin, lumingon si Rosa. Bumulaga sa kanya ang matangkad at malapad na figura ni Mateo, ang nakababatang kapatid ni Pastor Elias. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na bahagyang sumisilip mula sa makakapal na ulap, nakita niya ang mukha nitong walang kakaika-intindi.
Ang mas nakakapanghilakbot ay ang hawak nito sa kabilang kamay, isang malaking pala na may mga bahid pa ng sariwang putik at buhangin. Anong ginagawa mo rito sa labas, Rosa? Mapanganib ang gabi, muling tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay malalim at nag-aanyaya ng takot. Wala itong bakas ng galit, ngunit ang sobrang pagiging kalmado nito ang mas lalong nakakapanindig balahibo. Lihim na ikinuyom ni Rosa ang kanyang kanang kamay. Itinatago ang rosaryo ni Lola Carmen sa loob ng kanyang palad hanggang sa bumaon ang gintong krus sa kanyang balat. Kailangan niyang mag-isip ng mabilis. Buhay niya ang nakasalalay sa isasagot niya. Ako po, hinahanap ko lang po yung pusa na uutal na palusot ni Rosa, pilit na iniiwas ang tingin sa pala na hawak ng lalaki. Yung pusang laging pumapasok sa kusina natin at nagnanakaw ng ulam. Baka kasi kainin ng sawa rito sa damuhan, kaya tinaboy ko na ng tuluyan. Tinitigan siya ni Mateo mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay tila nanunuot sa kanyang kaluluwa, sinusuri kung may bahid ng kasinungalingan sa kanyang mga sinabi. Isang mahaba at mabigat na katahimikan ang namayani, na pinutol lamang ng huni ng mga kuliglig at kaluskos ng mga dahon sa paligid. Bumalik ka na sa loob, malamig na utos ni Mateo matapos ang ilang sandali. Humakbang ito papalapit sa kanya, sapat upang maamoy ni Rosa ang sangsang ng pinaghalong pawis, lupang basa at isang kakaibang amoy na tila nabubulok na karne. Huwag ka nang lalabas kapag ganitong oras. Maraming ligaw na hayop dito sa bundok. Baka sa susunod na maglakad-lakad ka sa dilim, hindi ka na makauwi ng buhay. Kahit nanginginig ang mga tuhod, pilit na tumango si Rosa at mabilis na naglakad pabalik sa bahay dalanginan. Hindi siya lumingon. Bawat hakbang ay pakiramdam niya ay may mga matang nakasunod sa kanyang likuran, nag-aabang ng kanyang pagkakamali. Pagpasok niya sa kanyang maliit na kwarto sa likod ng kusina, agad niyang isinara at inilock ang pinto. Napasandal siya sa kahoy na hamba at doon na tuluyang bumigay ang kanyang mga tuhod. Napasalampak siya sa malamig na sahig. Tahimik na humihikbi habang nakatingin sa putikang rosaryo ni Lola Carmen na nasa kanyang nanginginig na palad. Wala nang dudang natitira sa kanyang isipan. Hindi nagpunta sa Jerusalem sina Mang Tomas at Lola Carmen. Naroon sila sa abandonadong minahan, ibinaon sa malamig at madilim na lupa, tinakpan ng mga kasinungalingan at huwad na panalangin. Ang bahay dalanginan ng liwanag ay hindi isang paraiso para sa mga naghahanap ng kapayapaan. Isa itong purgatorio na pinamumunuan ng mga demonyong nagbabalat kayong anghel. Lumipas ang ilang araw at pilit na itinago ni Rosa ang kanyang takot. Nagpatuloy siya sa pagluluto, paglilinis at pag-aasikaso sa mga natitirang matatanda. Naging mas mapagmasid siya. Bawat kilos, bawat salita ni Pastor Elias at Mateo ay maingat niyang sinusuri. Ang dating malalambing na awitin ng papuri sa loob ng kapilya ay tila naging mga kanta ng pagluluksa para sa kanya. Ang maiinit na ngiti ni Elias sa tuwing nagmimisa ito ay nagdudulot na ng pandidiri sa kanyang sikmura. Isang hapon, dumating ang isang bagong bisita, si Lolo Tasio, 70 taong gulang, isang retiradong punong guro mula sa lalawigan ng Quezon. Matikas pa rin itong maglakad bagamat may manipis na tungkod na hawak. Ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng labis na kalungkutan. Sa unang araw pa lamang nito, narinig na ni Rosa ang kwento ng matanda habang hinahainan niya ito ng paborito nitong sinigang. Namatay sa aksidente ang kanyang kaisa-isang anak na babae at ang asawa nito 10 taon na ang nakararaan. Naiwan siyang mag-isa sa isang malaking bahay kasama ang lahat ng kanyang pensyon at naipon sa buong buhay niyang pagtuturo. Pumunta siya sa bahay dalanginan dahil naniwala siya sa mga paskin at polyeto na ipinamimigay sa bayan tungkol sa isang banal na lugar kung saan maaaring ialay ang huling hininga sa paglilingkod sa Diyos. Madaling nahuli ni Pastor Elias ang loob ni Lolo Tasio.
Madalas silang magkausap sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa likod bahay. Mahusay maghabi ng mga salita ang pastor. Ikinuwento nito ang tungkol sa isang sinisimulang proyekto, isang bahay ampunan sa Maynila na nangangailangan ng malaking pondo. Nakita ni Rosa kung paano nagliwanag ang mga mata ni Lolo Tasio sa pag-asang ang kanyang yaman ay magbibigay ng kinabukasan sa mga batang ulila bilang pamalit sa anak at apong nawala sa kanya. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi pwedeng matulad si Lolo Tasio, kina Mang Tomas at Lola Carmen. Kinailangan ni Rosa na kumilos, ngunit alam niyang walang maniniwala sa isang hamak na tagapagluto lamang. Ang mga pulis sa bayan, lalo na si Inspector Reyes, ay malapit na kaibigan ni Pastor Elias. Kung magsusumbong siya ng walang hawak na matibay na ebidensya, paniguradong siya ang susunod na ililibing sa abandonadong minahan. Kailangan niya ng mga dokumento. Kailangan niya ng patunay. Dumating ang pagkakataon ni Rosa noong linggo ng umaga. May malaking pagtitipon at misang magaganap sa bayan. Isinama ni Pastor Elias at Mateo ang lahat ng mga matatanda sakay ng lumang van ng bahay dalanginan. Naiwan si Rosa dahil kailangan niyang ihanda ang malaking salo-salo para sa kanilang pag-uwi. Pagkaalis ng sasakyan at nang matiyak niyang tahimik na ang buong paligid, mabilis na tinungo ni Rosa ang tanggapan ni Pastor Elias sa ikalawang palapag. Nakakandado ang pinto, ngunit buwan na ang nakalipas nang makita ni Rosa ang reserbang susi na nahulog mula sa bulsa ni Mateo habang naglalaba siya. Itinago niya iyon at hindi na ibinalik, sa pag-aakalang magagamit niya balang araw. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ipinapasok ang susi sa butas. Lumikha ito ng mahinang klik at bumukas ang pinto. Napakalinis ng loob ng tanggapan, amoy insenso at lumang mga libro. May malaking estante ng mga Biblia at relihiyosong aklat sa isang gilid. Ang malaking mesa na gawa sa nara ay malinis at walang nakakalat na papel. Subalit, alam ni Rosa na ang mga taong may malalaking kasalanan ay palaging may itinatagong sikreto sa mga lugar na hindi agad mapapansin. Sinimulan niyang halughugin ang mga drawer. Wala. Tiningnan niya ang ilalim ng mesa. Wala. Napatingin siya sa isang malaking kuwadro ng huling hapunan na nakasabit sa dingding sa likod ng silya ng pastor. May kakaiba rito. Bahagyang tabingi ang pagkakakabit nito. Dahan-dahang inangat ni Rosa ang kuwadro at inilapag sa sahig. Tumambad sa kanya ang isang tagong kahon na gawa sa makapal na bakal na ka-embed sa mismong konkretong pader. Isang maliit na safe. Laking pasasalamat niya na hindi ito digital. Isa itong lumang modelo na ginagamitan ng susi. Gamit ang isang makapal na hairpin na kinuha niya sa kanyang buhok at isang maliit na panungkit mula sa kanyang bulsa. Sinubukan niyang buksan ito, isang kasanayang natutunan niya sa kanyang yumaong asawa na dating nagtatrabaho sa isang talyer. Tagaktak ang pawis sa kanyang noo. Bawat pag-ikot ng metal sa loob ng kandado ay tila umaalingaw-ngaw sa buong kwarto. Matapos ang halos 10 minutong pakikipagbuno, bumigay ang kandado. Nang mabuksan niya ang pintong bakal, bumulaga sa kanya ang katotohanan. Dose-dosenang mga passbook ng iba't ibang bangko, mga titulo ng lupa, mga deed of donation na pirmado ng mga matatandang matagal nang nawawala. Nanginginig na kinuha ni Rosa ang passbook na may pangalan ni Mang Tomas. Nang buklatin niya ito, nakita niyang inilabas ang buong 30 milyong piso sa mismong araw na idineklara ni Elias na umalis ang matanda papuntang Jerusalem. Tiningnan niya ang kay Lola Carmen. Ganun din ang senaryo. Ang lahat ng pera ay inilipat sa isang offshore account sa isang bangko sa Brazil na kapangalan kay Elias. Ngunit ang mas nagpatayo ng kanyang balahibo ay ang isang maliit na bote ng gamot na nakatago sa pinakasulok ng safe. Isang malinaw na likido. Binasa niya ang label, Midazolam, isang napakatapang na pampatulog.
Buo na ang kwento sa isipan ni Rosa. Nilalason nila ang mga matatanda, pinapainom ng matapang na pampatulog na inihahalo sa kanilang gatas o kape. Habang hilo at walang muwang, pinapipirma nila ang mga ito sa mga dokumento ng paglipat ng yaman. At pagkatapos, bago pa man magising, dinadala nila ang mga walang kalaban-labang biktima sa abandonadong minahan upang tuluyang ibaon sa limot. Kinuha ni Rosa ang ilang resibo, ang passbook ni Mang Tomas at ang bote ng gamot. Itinago niya ang mga ito sa malalim na bulsa ng kanyang palda. Ebidensya, ito ang tatapos sa kasamaang ito. Ibabalik na sana niya ang mga natitirang dokumento sa loob ng safe upang isara ito nang biglang broom. Broom! Isang malakas na ugong ng makina ang nanggaling sa labas. Nanlaki ang mga mata ni Rosa, ang pamilyar na tunog ng makina ng lumang van. Nandito na sila. Ngunit bakit napakaaga? Wala pang isang oras silang umaalis. Imposibleng tapos na ang misa sa bayan. Nataranta si Rosa. Nagkukumahog niyang isinara ang pintong bakal ng safe. Nanginig ang kanyang mga kamay kaya't nahulog ang susi sa sahig. Mabilis niya itong pinulot. Ibinalik niya ang kuwadro ng huling hapunan sa dingding. Pilit na iniaayos upang hindi mahalata na ginalaw ito. Narinig niya ang kalabog ng malaking pinto sa ibaba, ang mga yabag ng sapatos sa kahoy na sahig. May nag-uusap. Nakalimutan ko ang folder para sa donasyon ni Lolo Tasio. Narinig niyang sabi ng boses ni Pastor Elias mula sa ibaba ng hagdanan. Kailangan kong kunin sa taas. Hintayin niyo ako rito. Bumilis ang tibok ng puso ni Rosa hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Ang mga yabag ay papalapit na sa hagdan. Paakyat, wala siyang ibang madadaanan palabas. Ang bintana ay may rehas na bakal. Ang tanging daan ay ang mismong pinto kung saan papasok si Elias. Nagpalingalinga siya sa loob ng tanggapan, naghahanap ng mapagtataguan, ngunit walang malaking aparador na kasya siya. Ang ilalim ng mesa ay masyadong bukas at madaling makita. Ang mga yabag ay nasa pasilyo na, mabibigat, kalmado ngunit tiyak. Itinago ni Rosa ang sarili sa likod ng makapal na kurtina sa tabi ng estante ng mga aklat, pilit na pinipigilan ang sariling paghinga. Ipinikit niya nang mariin ang kanyang mga mata, nananalangin sana ay hindi siya mapansin. Tumigil ang mga yabag sa tapat ng pinto ng tanggapan. Narinig ni Rosa ang pag-ikot ng doorknob. Hindi ito bumukas dahil nakalock mula sa labas. Narinig niya ang lagitik ng mga susi ni Elias habang naghahanap ito ng tamang susi para sa kandado. Click! Bumukas ang pinto. Pumasok si Elias sa loob. Rinig na rinig ni Rosa ang mabagal na paglakad ng pastor patungo sa kanyang mesa. Huminto ito, may napansin. Isang mahaba at nakakabinging katahimikan ang namayani sa loob ng silid. At mula sa kinatatayuan ni Rosa sa likod ng kurtina, malinaw niyang narinig ang malamig at walang emosyong boses ni Pastor Elias. Alam kong nandyan ka sa loob. Amoy na amoy ko ang takot mo. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Rosa. Ang mga katagang binitawan ni Pastor Elias ay parang matatalim na patalim na unti-unting ibinabaon sa kanyang dibdib. Alam kong nandiyan ka sa loob. Amoy na amoy ko ang takot mo. Napatakip si Rosa sa kanyang bibig gamit ang magkabilang nanginginig na kamay. Napapikit siya ng mariin, naghihintay na lamang na hawiin ng pastor ang makapal na kurtina at kaladkarin siya palabas. Ang kanyang puso ay parang tambol na walang patid sa paghampas at ang malamig na pawis ay tuloy-tuloy na umaagos mula sa kanyang noo pababa sa kanyang leeg. Subalit, ang sumunod na narinig niya ay hindi ang paghawi ng kurtina, kundi isang pamilyar at nakakakilabot na mahinang tawa. Huwag kang masyadong mag-alala, attorney. Masyado kang praning, patuloy ni Elias. Ang boses nito ay nagbago mula sa malamig at nagbabanta patungo sa isang mapang-uyam na tono. Walang makakaalam sa mga ginagawa natin. Ang mga matatandang ito ay matagal nang nakalimutan ng mundo.
Sino ba ang maghahanap sa kanila? Wala. Kaya huminahon ka dahil inaamoy ng mga asong gubat ang takot ng kanilang biktima. Parang nabunutan ng malaking tinik sa lalamunan si Rosa. Nakikipag-usap lamang pala si Elias sa kanyang cellphone. Ang abogado nila ang kanyang kausap. Ang taong tumutulong upang mapabilis ang paglilipat ng mga titulo at yaman ng mga matatanda patungo sa lihim na bank account ni Elias sa Brazil. Bahagyang nakahinga si Rosa, ngunit alam niyang nasa loob pa rin siya ng hawla ng leon. Hindi pa siya ligtas. Narinig niya ang pagbaba ng telepono sa ibabaw ng mesang kahoy. Sinundan ito ng mga mabibigat na yabag patungo sa kinaroroonan ng safe. Mula sa maliit na siwang ng kurtina, nakita ni Rosa kung paano natigilan si Elias nang mapansin nitong bahagyang tabingi ang kuwadro ng huling hapunan. Dahan-dahang inalis ng pastor ang larawan. Nang makita nitong nakabukas ang bakal na pinto ng safe, biglang nagbago ang ihip ng hangin sa buong silid. Ang maaliwalas at palaging nakangiting mukha ni Elias ay napalitan ng isang halimaw. Namula ang kanyang mukha, nanlisik ang mga mata at umigting ang kanyang panga. Marahas niyang hinalungkat ang loob ng safe, tila binibilang ang mga natitirang dokumento. Nang mapagtanto nitong nawawala ang passbook ni Mang Tomas at ang bote ng midazolam, mariin nitong ikinuyom ang kanyang mga kamao hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. May pumasok, bulong ni Elias. Isang bulong na mas nakakabingi pa kaysa sa isang sigaw. Ang boses niya ay nanginginig sa matinding galit. Dahan-dahan itong lumingon at sinuri ang buong opisina. Nagsimula itong maglakad palapit sa estante ng mga aklat, palapit sa kurtinang pinagtataguan ni Rosa. Bawat hakbang ay tila pagbilang sa mga huling sandali ng buhay ng matandang tagapagluto. Hawak ng mahigpit ni Rosa ang bote ng gamot at passbook sa loob ng kanyang bulsa, naghahanda sa anumang maaaring mangyari. Kung lalaban siya, alam niyang wala siyang laban sa lakas ng nakababatang lalaki. 5 hakbang, 3 hakbang, 2 hakbang. Nakikita na ni Rosa ang anino ng kamay ni Elias na nakaamba upang hawiin ng tela. Ngunit bago pa man dumampi ang mga daliri ni Elias sa kurtina, isang malakas na kalabog ang nagmula sa pintuan ng opisina, kasunod ng nag-aalalang sigaw ni Mateo mula sa pasilyo. Kuya Elias, buksan mo ang pinto. Kumakalabog ang boses ni Mateo, bakas ang labis na pagkataranta. Nasusunog ang kusina, wala si Rosa sa ibaba at naiwan ang nakasalang na mantika. Napamura si Elias sa mahinang boses. Matalim na sinulyapan muna nito ang buong silid bago mabilis na naglakad patungo sa pinto. Binuksan niya ito at galit na hinarap ang kapatid. Paanong nasusunog? Nasaan ang hangal na matandang iyon? Asik ni Elias bago tuluyang lumabas. Malakas na isinara at inilak ang pinto mula sa labas. Naiwan si Rosa na humihingal. Ang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay kaya't napasalampak siya sa sahig. Ngunit wala siyang oras para magpahinga. Ang kusina ay nasusunog. Malamang ay nakalimutan niyang patayin ang apoy sa lumang kalan bago siya umakyat dahil sa labis na pag-aalala. Kung mapapatay ni na Elias ang apoy at mapagtanto nilang hindi pa siya nakakabalik sa ibaba, tiyak na hahanapin siya ng mga ito. At kapag nalaman nilang nakakulong siya sa mismong opisina, tapos na ang lahat. Kailangan niyang makalabas. Mabilis siyang tumayo at tumakbo patungo sa nag-iisang bintana ng silid. May rehas na bakal ito, ngunit luma na at kinakalawang. Ginamit niya ang natitirang lakas upang puwersahing alisin ang mga tornilyong matagal ng maluwag. Ginamit niya ang hairpin na pinangsusi niya kanina upang ipihit ang kinakalawang na metal. Dumugo ang kanyang mga daliri at napatid ang ilang kuko sa tindi ng puwersa, ngunit hindi niya alintana ang sakit. Ang tanging iniisip niya ay si Lolo Tasio, si Mang Tomas, si Lola Carmen, at ang katotohanang kailangang lumabas mula sa isumpang bahay na to.
Bumigay ang isang bahagi ng rehas, sapat lamang para magkasya ang kanyang payat na katawan. Pinilit niyang isiksik ang sarili palabas. Nakaramdam siya ng matinding hapdi nang sumabit ang gilid ng kanyang blusa sa matulis na bakal, pilit na pinupunit ang tela, ngunit patuloy siyang gumapang palabas hanggang sa makarating sa bubungan ng unang palapag. Mula roon, maingat siyang bumaba, gamit ang malaking tubo ng paagusan ng ulan. Dumudulas ang kanyang mga palad dahil sa pawis at dugo hanggang sa tuluyan siyang makatapak sa damuhan sa likod bahay. Mabilis siyang kumuha ng ilang pirasong kahoy na panggatong at nagtatakbo papasok sa kusina mula sa likurang pinto. Sinalubong siya ng makapal na usok at ang amoy ng sunog na mantika. Nakita niya si Mateo na pilit pinapatay ang apoy gamit ang isang basang basahan, habang si Elias ay nakatayo sa gitna ng usok, nakapamewang at madilim ang anyo. Nang makita siyang pumasok na may dalang mga kahoy at kunwaring umuubo dahil sa usok, agad siyang nilapitan ni Elias. Mahigpit nitong hinawakan ang kanyang braso, ang mga daliri ay tila bumaon sa kanyang laman. "Saan ka nang galing?" sigaw ni Elias. Ang mga mata nito ay nanlilisik at sinusuri ang bawat pulgada ng katawan ni Rosa. "Kumuha lang po ako ng panggatong sa likod, Pastor." Nanginginig na sagot ni Rosa, pilit na iniiwas ang tingin sa mga mata nitong tila bumabasa ng kaluluwa. "Pasensya na po, hindi ko na malayang lumakas ang apoy." Bumaba ang paningin ni Elias sa mga braso ni Rosa. Nakita nito ang mga sariwang gasgas, ang dugo sa kanyang mga daliri at ang napunit na bahagi ng kanyang blusa. Isang malamig at mapaglarong ngiti ang sumilay sa mga labi ng pastor. Binitawan nito ang braso ng matanda at dahan-dahang umatras, ipinapagpag ang sariling kamay na tila nandiri sa paghawak sa kanya. "Mabuti at nasa labas ka, Rosa." Malambing ngunit nakakapangilabot na sabi ni Elias. "May nakapasok kasing magnanakaw sa opisina ko kanina habang wala tayo." Isang hangal na magnanakaw na hindi alam kung gaano kapanganib ang kinakalaban niya. Lumunok si Rosa, pilit na itinatago ang kaba. Nagpatuloy siya sa paglilinis ng nasunog na kaldero, hindi sumasagot habang pinapanood na lamang siyang umalis nina Elias at Mateo. Nang gabing iyon, matapos ang hapunan, mabilis na itinago ni Rosa ang passbook at ang bote ng gamot sa ilalim ng isang maluwag na tabla sa sahig ng kanyang maliit na kwarto, sa ilalim mismo ng kanyang kama. Ito ang magiging alas niya. Bukas na bukas din, sa pagbaba niya sa bayan para mamalengke, tatakas siya at didiretso sa istasyon ng pulis sa kabilang probinsya upang hindi makialam si Inspector Reyes. Ngunit tila nauuna palagi ang dyablo sa pagplano. Bago maghating gabi, nakarinig si Rosa ng malakas na pagkalimbang ng kampana ng kapilya, isang emergency na pagpupulong. Pinagising ni Mateo ang lahat ng mga matatandang residente at pinalabas mula sa kani-kanilang kuwarto. Walang nagawa si Rosa kundi sumunod at pumunta sa kapilya. Ang paligid ay nababalot ng tensyon. Ang mga matatanda ay nagbubulungan, nagtataka kung bakit sila ginising sa ganitong oras. Si Lolo Tasio, na may hawak na tungkod, ay nakaupo sa unahan at halatang nag-aalala. Pagpasok ng lahat, isinara ni Mateo ang malalaking pintong kahoy ng kapilya at inilagay ang isang malaking kandado. Napalingon si Rosa. Wala silang labasan. Nakulong sila sa loob kasama ang mga lobo. Naglakad si Pastor Elias patungo sa pulpito. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bahid ng kanyang nakasanayang maiinit na ngiti. Ang ilaw sa loob ng kapilya ay malamlam, nagbibigay ng nakakatakot na anino sa mukha ng pastor. Tiningnan niya ang bawat isang naroroon hanggang sa tumigil ang kanyang paningin kay Rosa. "Mga kapatid," panimula ni Elias, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. "Ginising ko kayo sa oras na ito dahil may nagawang malaking kasalanan sa loob ng ating sagradong tahanan. May isang ahas na nagbalat kayo at pumasok sa ating paraiso.
Isang magnanakaw na nangahas na nakawin ang mga bagay na inialay na sa Panginoon. Nagsimulang maglakad si Elias pababa ng pulpito, dahan-dahang lumalapit sa mga hanay ng upuan. Naririnig ni Rosa ang sariling paghinga. Bawat hakbang ng pastor ay tila isang paghampas ng latigo sa kanyang isipan. Ngunit ang hindi alam ng magnanakaw na ito, patuloy ni Elias, huminto sa tapat mismo ng hilera kung saan nakaupo si Rosa ay walang lihim na hindi nabubunyag sa mata ng Diyos. At sa kanyang pagtakas, nag-iwan ang ahas ng isang maliit na bakas. Dahan-dahang itinaas ni Elias ang kanyang kanang kamay. Sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo, hawak niya ang isang maliit na bagay. Nanlaki ang mga mata ni Rosa at halos tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Iyon ay isang maliit na krusipiho na gawa sa kahoy. Ang palawit ng kuwintas na palaging suot-suot ni Rosa na minanapan niya sa kanyang ina. Napakapa siya sa kanyang dibdib. Wala ang kanyang kuwintas. Malamang ay naputol at nahulog ito sa loob ng opisina noong pilit niyang isinisiksik ang sarili sa rehas na bakal ng bintana. Yumuko si Elias, sapat lamang upang magpantay ang kanilang mga mukha. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding poot, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, isang kalmadong nagbabadya ng kamatayan. Ngayon, sabihin mo sa akin, Rosa, bulong ni Elias. Ang malamig na hininga nito ay tumama sa mukha ng matanda. Sino kaya sa inyo ang magtatapat bago ko tuluyang isara ang mga pinto ng impyerno? Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng kapilya. Ang maliit na krusipiho na nakabitin sa pagitan ng mga daliri ni Pastor Elias ay parang isang patalim na dahan-dahang hinihiwa ang lalamunan ni Rosa. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan mula sa kanyang mga paa hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. Bawat mata ng mga matatanda sa loob ng silid ay nakatitig kay Elias, naghihintay ng kasagutan, walang kamalay-malay sa madilim na katotohanang nakabalot sa maliit na piraso ng kahoy na iyon. Yumuko si Elias. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa namumutla at nanginginig na mukha ni Rosa. Sa paningin ng mga inosenteng matatanda, tila nag-aalay lamang ng isang taimtim na panalangin ang kanilang butihing pastor. Ngunit para kay Rosa, nakatitig siya ng direkta sa mga mata ng mismong Diablo. Dahan-dahang ibinaba ni Elias ang kanyang kamay at marahang inilapag ang krusipiho sa nanginginig na palad ni Rosa. Ikinuyom ng pastor ang mga daliri ng matanda upang itago ang kuwintas. Naiwan mo ito sa pasilyo kanina, Rosa. Malambing, ngunit may diin na sabi ni Elias, ang boses ay sapat lamang upang marinig ng lahat. Mag-iingat ka palagi. Napakadaling mawala ng mga mahahalagang bagay sa panahong ito. Minsan, pati ang buhay, madaling mawala kapag hindi tayo nag-iingat. Tumayo ng tuwid si Elias at muling hinarap ang kongregasyon. Ipinaliwanag niyang ang magnanakaw ay nakatakas na at walang nakuha kundi mga lumang dokumento. Nag-alay siya ng isang mahabang panalangin para sa kaligtasan ng lahat. Panalangin umalingaw-ngaw sa mga dingding ng kapilya, kasabay ng tahimik na pagluha ni Rosa. Walang nakapansin sa kanyang pag-iyak. Inakala nilang lahat na nadala lamang siya sa banal na presensya ng Espiritu Santo. Kinagabihan, matapos makabalik ang lahat sa kani-kanilang mga silid, walang awang kinaladkad ni Mateo si Rosa patungo sa madilim na bodega sa ilalim ng kusina. Itinulak siya nito papasok kaya't napasalampak ang matanda sa malamig at maalikabok na sahig. Sumunod na pumasok si Elias, dahan-dahang isinara ang pinto at inilak ito. Walang anumang liwanag kundi ang manipis na sinag ng buwan na tumatagos mula sa isang maliit na siwang sa pader. Hawak ni Mateo ang isang makapal na lubid. Handa na sanang sakalin si Rosa, ngunit itinaas ni Elias ang kanyang kamay upang pigilan ang kapatid. Nasaan ang passbook at ang gamot, Rosa?
Seryoso at walang emosyong tanong ni Elias. Ibalik mo sa akin at ipinapangako ko, hindi ka makakaramdam ng sakit. Mabilis lang ang mangyayari. Napahagulgol si Rosa. Alam niyang ito na ang katapusan. Ngunit sa likod ng kanyang labis na takot, may isang maliit na boses sa kanyang isipan na nagsabing kailangan niyang lumaban. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga matatandang umaasa sa kanya. Ginamit niya ang huling patak ng kanyang tapang. Wala rito, nanginginig, ngunit pinilit niyang patatagin ang kanyang boses. Iniangat niya ang kanyang paningin at sinalubong ang nanlilisik na mga mata ni Elias. Ibinigay ko sa isang kakilala sa bayan noong umalis kayo, isang kaibigan na hindi niyo kilala. Nagtagis ang mga bagang ni Mateo at akmang susugurin siya, ngunit muli itong pinigilan ni Elias. Nagsisinungaling ang matandang ito, kuya, patayin na natin, asik ni Mateo. Subukan niyo, matapang na sagot ni Rosa, bagamat ang kanyang puso ay halos sumabog na sa kaba. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay isang sugal sa kamatayan. May usapan kami ng kaibigan ko, kapag hindi ako nakababa sa palengke bukas ng umaga, o kapag may nangyaring masama sa akin, ipapadala niya ang passbook, ang gamot at ang isang sulat na naglalaman ng lahat ng nalalaman ko diretso sa National Bureau of Investigation sa Maynila. Hindi sa pulisya rito, kundi sa Maynila. Hindi niyo mababayaran ang mga nandoon. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa loob ng bodega. Pinagmasdan ni Elias si Rosa. Pilit nitong binabasa kung may bahid ng kasinungalingan sa mga mata ng matanda. Ngunit ang labis na desperasyon ni Rosa ay nagmukhang matapang na katotohanan. Nanalo ang bluff ni Rosa. Nakita niya ang pag-aalangan sa mga mata ng pastor, isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elias. Lumuhod ito sa harapan ni Rosa at marahas na hinawakan ang buhok ng matanda, pilit na iniangat ang kanyang mukha. Matalino ka, Rosa. Masyadong matalino para sa isang tagapagluto, bulong ni Elias. Ang boses ay puno ng lason. Buhay ka pa sa ngayon, ngunit tandaan mo ito. Nakatali na ang buhay mo sa lugar na ito. Mula ngayon, wala kang ibang gagawin kundi ang magluto, maglinis at manahimik. Susundan ka ng mga mata ko kahit saan ka magpunta at kapag nalaman kong nagsinungaling ka o kapag nagtangka kang tumakas, hihimayin ko ang katawan mo ng buhay. Binitawan siya ni Elias at umalis ang magkapatid. Iniiwan si Rosa sa dilim. Simula ng gabing iyon, naging isang buhay na impyerno ang bahay dalanginan ng liwanag para kay Rosa. Siya ay naging isang bilanggo sa loob ng isang paraiso. Araw-araw siyang nagising na may takot sa dibdib. At ang pinakamasakit sa lahat, kinailangan niyang maging saksi sa patuloy na kasamaan. Lumipas ang ilang araw. Isang gabi, narinig na naman niya ang pamilyar at nakakapanghilakbot na tunog ng sako na kinakaladkad sa putikan. Napakagat si Rosa sa kanyang unan upang pigilan ang kanyang mga hikbi. Kinabukasan, wala na si Lolo Tasio. Ang mabait at palangiting punong guro na nag-alay ng yaman para sa isang huwad na bahay ampunan ay naging pataba na lamang sa abandonadong minahan. At si Rosa ay walang nagawa. Wala siyang kalaban-laban. Tumagal ang kanyang pagdurusa ng 2 taon. 2 taon ng pananahimik habang patuloy na dumarami ang mga nawawalang matatanda hanggang sa tuluyan ng bumigay ang kanyang pisikal na katawan. Nagkasakit si Rosa, isang malubhang ubo na may kasamang dugo. Sa pag-aakalang malapit na itong mamatay at wala ng silbi, at dahil naniniwala pa rin sila sa bantang ebidensya na hawak nito, hinayaan siya ni Elias at Mateo na umalis at umuwi sa kanyang probinsya upang doon na lamang hintayin ang kamatayan. Ngunit hindi namatay si Rosa. Gumaling siya sa tulong ng isang murang klinika sa Maynila. Subalit, ang pisikal na kagalingan ay hindi naging sapat upang paghilumin ang kanyang kaluluwa. Lumipas ang 13 mahahabang taon. Taong 2012,
Nakatira si Rosa sa isang masikip at mainit na inuupahang kuwarto sa isang eskinita sa Tondo. Matanda na siya, kulubot ang balat at puting-puti na ang buhok. Ngunit ang mga gabi niya ay nananatiling walang pahinga. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Mang Tomas na naghahanap ng kanyang tungkod. Naririnig niya ang pag-ungol ni Lola Carmen. Nakikita niya ang malungkot na ngiti ni Lolo Tasio. Ang amoy ng sariwang putik at nabubulok na karne ay tila nakadikit na sa kanyang pang-amoy. 13 taon ng pagiging duwag. 13 taon ng pagiging kasabwat dahil sa pananahimik. Isang maulang gabi ng Pebrero, hindi na kinaya ni Rosa. Ang bigat sa kanyang dibdib ay parang isang malaking batong dumudurog sa kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga kamay na kinuha ang lumang cellphone sa ibabaw ng maliit na mesa. Pinunasan niya ang mga luhang walang patid sa pag-agos sa kanyang mga pisngi. Hinanap niya ang numero ng istasyon ng pulisya sa probinsya ng Sierra Madre, ang numerong matagal na niyang isinulat at itinago sa ilalim ng kanyang unan. I-denial niya ang mga numero. Bawat tunog ng pagring sa kabilang linya ay tila isang matinding dagok sa kanyang dibdib. Istasyon ng pulisya ng Sierra Madre, Desk Officer Garcia speaking. Ano po ang maipaglilingkod namin? Sagot ng isang formal na boses ng lalaki. Napalunok si Rosa. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Gusto ko pong magbigay ng impormasyon. Nanginginig at basag ang boses na simula ni Rosa. Tungkol po ito sa bahay dalanginan ng liwanag. 13 taon na ang nakararaan. Naging tahimik ang kabilang linya ng ilang sandali. Maaari po bang malaman kung sino sila at ano po ang nangyari? Humugot ng isang napakalalim na hininga si Rosa. Ito na ang huling pagkakataon upang linisin niya ang kanyang budhi. Ito na ang oras para magbayad ang mga demonyo. Ang pangalan ko ay Rosa. At ang mga matatandang pumunta sa Jerusalem. Hindi sila nakarating doon, humihikbing dugtong niya. Mahigpit na nakahawak sa telepono. Pinatay sila. At alam ko kung saan nakabaon ang mga buto nila. Kinaumagahan, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, 2 magagandang sasakyan ng kapulisan ang tahimik na pumarada sa makipot at maputik na eskinita ng Tondo. Walang wangwang, walang ingay. Mula rito ay bumaba si Investigador Santos, isang matikas at seryosong pulis na kilala sa kanyang walang awang pagtugis sa mga kriminal, kasama ang kanyang tahimik ngunit matalas na kasamang si Investigador Javier. Pumanhik sila sa madilim at mabahong hagdanan patungo sa inuupahang kuwarto ni Rosa. Pagbukas ng pinto, bumulaga sa kanila ang anyo ng isang matandang babaeng tila naiwan na ng panahon. Nakaupo si Rosa sa gilid ng kanyang manipis na higaan, hawak ng mahigpit ang isang lumang lata ng biskwit na binalot ng pira-pirasong basahan. Nang makita niya ang mga unipormadong lalaki, hindi siya natakot. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Tila isang bilanggong sa wakas ay nakakita ng liwanag matapos ang mahabang pagkakakulong sa dilim. Nanginginig ang mga kamay na inabot ni Rosa ang lumang lata kay Investigador Santos. Nang buksan ito ng pulis, tumambad ang mga ebidensyang 13 taong pinangalagaan ng matanda na parang sariling buhay. Ang passbook ni Mang Tomas na nagpapakita ng malaking halagang inilipat sa isang dayuhang bangko, ang mga resibo, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang maliit na bote ng gamot na midazolam na may natutuyo ng latak sa ilalim. Habang kinukuwento ni Rosa ang bawat detalye, bawat pangalan, bawat gabing narinig niya ang pagkaladkad ng sako sa putikan, hindi napigilan ni Investigador Santos na magtagis ang kanyang mga bagang. Ang mga salaysay ni Rosa ay hindi gawa-gawa ng isang ulyanin. Ito ay mga pira-pirasong katotohanang naghihintay lamang na buuin. Hindi nag-aksaya ng panahon ang mga awtoridad. Sa loob ng 2 araw, nabuo ang isang malaking lihim na operasyon.
Kasama ang isang pangkat ng mga forensic expert at mga armadong pulis, tinungo nila ang kabundukan ng Sierra Madre. Ang dating tahimik na bayan ay nagising sa sunod-sunod na pagdating ng mga sasakyan ng gobyerno. Umulan ng malakas ng hapong iyon, tila nakikisimpatya ang kalangitan sa mga kaluluwang matagal nang humihingi ng katarungan. Pinangunahan ni Rosa ang pag-akyat sa bundok. Bagamat mahina na ang kanyang mga tuhod at madulas ang daan, pilit siyang naglakad. Bawat hakbang ay isang pagbabayad puri sa kanyang mga naging pagkukulang. Matapos ang halos 2 oras na pagbagtas sa masukal na gubat, narating nila ang bungad ng abandonadong minahan. Ang lumang bakal na tarangkahan ay binalot na ng kalawang at makapal na baging, ngunit naroon pa rin ang mabigat na kadena at malaking kandado na inilagay noon nina Elias at Mateo. Gamit ang malaking pamutol ng bakal, sinira ng mga pulis ang kandado. Ang pagbukas ng tarangkahan ay naglabas ng isang malamig at zat na hangin na may kasamang amoy ng lumang lupa at nakakulong na panahon. Pumasok ang mga forensic expert, dala ang kanilang mga malalakas na ilaw at kagamitan sa paghuhukay. Ipinaturo nila kay Rosa ang eksaktong lugar kung saan niya huling nakita sina Elias na naghuhukay. Nagsimula ang paghukay, tahimik ang lahat. Tanging ang tunog ng mga pala na tumatama sa bato at putik ang umaalingaw-ngaw sa loob ng kuweba. Matapos ang halos 1 oras, huminto ang isang tauhan at maingat na inalis ang lupa gamit ang isang maliit na brotsa. Isang puting bagay ang unti-unting lumitaw, isang bungo ng tao. Napaluhod si Rosa sa labas ng kuweba at napahagulgol ng tuluyan. Ang mga sumunod na oras ay naging isang nakakagimbal na pagtuklas. Hindi lamang 2, hindi lamang 3. 15 magkakaibang kalansay ang nahukay nila mula sa malamig na sahig ng minahan. Sa tabi ng mga buto, natagpuan nila ang mga piping saksi ng nakaraan. Ang gintong rosaryo na may pangalan ni Lola Carmen na nakaukit sa likod ng krus. Isang pamilyar na tungkod na gawa sa matibay na kahoy. At mga pustisong may natatanging marka mula sa dentista. Ang bahay dalanginan ng liwanag ay hindi naging daan patungong langit. Naging tahimik itong sementeryo ng mga inosenteng pinagsamantalahan ang kahinaan. Dala ang mga hindi mapapasubaliang ebidensya at ang opisyal na warrant of arrest, nilusob ni na Investigador Santos ang mismong pasilidad. Ang dating simpleng bahay bakasyunan ay isa na ngayong napakalaki at maluhong mansyon na napaliligiran ng matataas na pader at mga security guard. Wala nang mga lumang kahoy na sahig, puro marmol at ginto na ang makikita sa loob. Pinabagsak ng mga pulis ang malaking pinto. Nagkagulo ang mga bagong residente at mga tauhan sa loob. Sa gitna ng kaguluhan, natagpuan nila si Mateo sa kusina, kumakain ng masaganang hapunan. Mataba na ito, makinis ang balat, at suot ang mga mamahaling alahas. Akma itong tatakbo palabas ng likurang pinto, ngunit mabilis siyang nadaganan ng 3 pulis at pinusasan. Sumigaw ito, nagmura at nagbanta na may mga kilala siyang matataas na opisyal sa gobyerno, ngunit walang nakinig sa kanya. Marahas siyang isinakay sa sasakyan ng pulis. Ngunit ang pangunahing target, si Pastor Elias, ay hindi mahagilap kahit sa ang sulok ng malaking mansyon. Halughugin man nila ang bawat kwarto, bawat lihim na pinto, at bawat sasakyan, parang naging bula ang dating pastor. Ang tanggapan nito ay malinis at walang natirang kahit isang dokumento. Tila ba matagal na nitong inaasahan ang pagdating ng araw na ito. Nang gabing iyon, matapos ang nakakapagod na operasyon, inilipat si Rosa sa isang ligtas na bahay sa ilalim ng proteksyon ng Witness Protection Program ng NBI. Isang maliit ngunit maayos na apartment na binabantayan ng 2 armadong pulis sa labas ng pinto. Sa wakas, pakiramdam ni Rosa ay nakahinga siya ng maluwag. Nakita na ang mga katawan. Nahuli na si Mateo. Nasa kamay na ng batas ang katarungan.
Nakahiga siya sa malambot na kama. Pinagmamasdan ang tahimik na pag-ikot ng bentilador sa kisame nang biglang basagin ng isang matining na tunog ang katahimikan. Nagring ang kanyang lumang cellphone na nakapatong sa maliit na mesa. Kumunot ang noo ni Rosa. Walang nakakaalam ng kanyang numero maliban kay Investigador Santos, ngunit kasama nito ang teleponong ginagamit ng ahensya. Iba ang numerong nakarehistro sa screen. Isang unknown number. Nanginginig ang kanyang mga kamay na dinampot ang telepono. Pinindot niya ang answer button at dahan-dahang itinapat ito sa kanyang tainga. Wala siyang narinig kundi ang mahinang paghinga sa kabilang linya. Hello? Sino to? Nanginginig na tanong ni Rosa. Isang pamilyar, malambing, at nakakapangilabot na tawa ang gumapang mula sa speaker ng telepono, isang tawang 13 taon nang nagmumulto sa kanyang mga panaginip. Ang ganda ng bago mong tinitirhan, Rosa. Kahit sarado ang mga kurtina, kitang-kita ko ang anino mo mula rito sa labas. Akala mo ba talaga ganoon kadaling magtago sa paningin ng Diyos? Nabitawan ni Rosa ang telepono. Dumagundong ang pagbagsak ng lumang aparato sa sahig na gawa sa kahoy, ngunit mas malakas ang pagkalabog ng kanyang dibdib. Ang malamig at mapang-uyam na boses ni Pastor Elias ay tila lasong gumapang mula sa kanyang tainga patungo sa bawat ugat ng kanyang katawan. Nanigas ang kanyang mga kalamnan. Dahan-dahan, parang hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa, ibinaling niya ang kanyang paningin sa bintana ng kanyang kwarto. Sa kabila ng makapal at nakasarang kurtina, malinaw niyang naaninag ang isang matangkad na aninong nakatayo sa labas, walang galaw sa gitna ng buhos ng ulan. Hindi siya pwedeng mamatay rito, hindi pagkatapos ng 13 taon ng pagdurusa at pagtatago. Mabilis na tumakbo si Rosa patungo sa pintuan ng apartment. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na inaabot ang doorknob upang humingi ng saklolo sa 2 armadong pulis na itinalaga ni Investigador Santos sa labas. Ngunit bago pa man niya mahawakan ng malamig na bakal ng pinto, nakarinig siya ng 2 magkasunod na mabibigat na kalabog mula sa pasilyo. Tila may 2 sako ng bigas na bumagsak sa sahig. Umurong ang dila ni Rosa. Dahan-dahan niyang pinihit ang busol at bahagyang binuksan ang pinto. Bumulaga sa kanya ang isang nakagigimbal na eksena. Ang 2 magiting na pulis na dapat sana ay magpoprotekta sa kanya ay nakahandusay sa malamig na semento, parehong walang malay at may nakabaong maliit na hiringgilya sa gilid ng kanilang mga leeg. Bago pa man siya makasigaw, isang malakas na sipa ang nagbukas ng tuluyan sa pinto, kaya tumilapon si Rosa paatras at napasalampak sa sahig. Mula sa dilim ng pasilyo, humakbang papasok si Pastor Elias. Basang-basa ang kanyang itim na kapote, tumutulo ang tubig ulan mula sa kanyang sapatos, ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling maaliwalas. Ang pamilyar at nakakakilabot na ngiti ay nakapaskil pa rin sa kanyang mga labi. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran at maingat na inilagay ang lock. Nakalimutan mo na ba ang turo ko sa bahay dalanginan, Rosa? Malambing na simula ni Elias, humahakbang papalapit sa nanginginig na matanda. Ang mga kasalanan ay hindi nahuhugasan ng pagtatago. Nahuhugasan lamang ito ng sakripisyo. Mula sa malalim na bulsa ng kanyang kapote, naglabas si Elias ng isang malaking hiringgilya na puno ng malinaw na likido, midazolam. Ang parehong lason na ginamit niya kina Mang Tomas, Lola Carmen, Lolo Tasio at sa 12 mga inosenteng nagtiwala sa kanyang huwad na kabanalan. Parang awa mo na. Tama na. Humihikbing makaawa ni Rosa, pilit na inuurong ang sarili paatras hanggang sa sumandal ang kanyang likod sa malamig na pader. Wala na siyang aatrasan. Nasa mga pulis na ang kapatid mo. Nahukay na nila ang mga buto. Tapos na, Elias. Wala ka ng kawala. Tumawa si Elias, isang tawang umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid. Wala akong pakialam sa mangmang kong kapatid. At lalong wala akong pakialam sa mga butong iyon.
Ang tanging pagkakamali ko ay ang pag-iwan sa isang ligaw na damo na sumira sa aking hardin. At narito ako upang bunutin iyon. Mabilis na dumamba si Elias at marahas na hinawakan ang leeg ni Rosa, idinidiin ng matanda sa pader. Halos lumuwa ang mga mata ni Rosa sa kawalan ng hangin. Itinaas ni Elias ang hiringgilya, handa na itong iturok sa ugat ng matanda. Ipinikit ni Rosa ang kanyang mga mata, naghihintay sa pagdating ng malamig na likido at sa tuluyang pagpikit ng kanyang kamalayan. Ngunit may isang bagay na nag-alab sa loob ni Rosa, ang galit. Ang 13 taong naipong galit at pagkasuklam. Hindi siya papayag na matulad sa mga matatandang walang kalaban-laban. Ginamit ni Rosa ang kanyang natitirang lakas. Kinapa ng kanyang kanang kamay ang maliit na mesa sa kanyang gilid at nahawakan niya ang isang mabigat na plorera. Buong lakas niya itong inihampas sa gilid ng ulo ni Elias. Nabasag ang plorera. Napaatras si Elias, sumisigaw sa sakit habang umaagos ang masaganang dugo mula sa kanyang sintido. Nabitawan niya ang hiringgilya at napahawak sa kanyang sugat. Ginamit ni Rosa ang pagkakataong ito. Gumapang siya patungo sa pinto, sumisigaw ng tulong, ngunit bago pa man niya mabuksan ang kandado, hinila ni Elias ang kanyang buhok at muli siyang itinumba sa sahig. Punong-puno ng puot at galit ang mukha ng huwad na pastor. Wala na ang maaliwalas nitong ngiti. Isang purong halimaw na ang nakaharap kay Rosa. Umakma itong sasakalin ng tuluyan ng matanda nang biglang isang malakas na pagsabog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Nabasag ang malaking salamin ng bintana. Mula sa labas, tila isang kidlat na pumasok si Investigador Santos. May hawak na baril na nakatutok ng direkta sa ulo ni Elias. Kasunod nito ang pagdagsa ng mga armadong pulis na sumira sa pintuan ng apartment. "Itaas mo ang mga kamay mo, Elias. Tapos na ang laro." Dumadagundong na utos ni Investigador Santos, hindi inaalis ang paningin sa duguang pastor. Napaligiran si Elias ng 5 baril. Dahan-dahan, iniangat niya ang kanyang mga kamay at tumayo. Subalit, sa halip na matakot, muling sumilay ang kanyang mapang-uyam na ngiti. Pinusasan siya ng mga pulis at inalalayan si Rosa na makatayo. Ligtas na siya. Ligtas na talaga siya. Ayon kay Investigador Santos, inaasahan na nilang susubukan ni Elias na patayin ang nag-iisang saksi. Ang 2 pulis sa labas ay hindi nakainom ng lason. Nagsusuot sila ng makapal na proteksyon sa leeg sa ilalim ng kanilang uniforme at nagkunwari lamang na nawalan ng malay upang makapasok si Elias sa bitag. Ang bawat galaw ng pastor ay nakaplano na at hinihintay na lamang ng batas. Lumipas ang 1 taon. Naging laman ng lahat ng pahayagan at telebisyon ang paglilitis ng magkapatid. Sa loob ng siksikang korte, matapang na tumestigo si Rosa. Tiningnan niya ng direkta sa mga mata sina Elias at Mateo habang isinasalaysay ang bawat patak ng luha, bawat hikbi at bawat patulo ng dugo na nangyari sa bahay dalanginan ng liwanag. Hinatulan ng husgado ang magkapatid ng reclusion perpetua o habambuhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol para sa 15 kaso ng karumal-dumal na pagpatay at pagnanakaw. Matapos ang paglilitis, inilibing ng maayos ang mga labi ni Namang Tomas, Lola Carmen, Lolo Tasio at ng iba pang mga biktima sa isang mapayapang sementeryo sa Maynila, malayo sa malamig na minahan. Dumalaw si Rosa, nag-alay ng mga puting rosas at tahimik na nagdasal. Sa unang pagkakataon matapos ang higit 1 dekada, naramdaman niyang nawala na ang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Gumaan ang kanyang paghinga, nakangiti na siyang umuwi. Taong 2016, 4 na taon matapos ang pagkakahatol kina Elias. Namumuhay na ng mapayapa si Rosa sa isang maliit na probinsya malapit sa dagat. Mayroon siyang maliit na hardin na inaalagaan at mga bagong kaibigan. Ang mga bangungot ay unti-unti nang naglaho. Isang maaliwalas na umaga,
Habang nagdidilig siya ng kanyang mga halaman, napansin niya ang isang maliit na brown na sobre sa loob ng kanyang mailbox. Walang pangalan ng nagpadala, walang selyo. Tila may personal na nag-iwan nito roon noong madaling araw. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay at dahan-dahang binuksan ang sobre. Nang ibaliktad niya ito upang ilabas ang laman, isang maliit na bagay ang nahulog sa kanyang palad. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Rosa. Nanlamig ang buo niyang katawan at nabitawan niya ang hawak na pandilig. Nasa kanyang palad ang isang maliit na krusipiho na gawa sa kahoy, ang kanyang kuwintas. Ang mismong kuwintas na kinuha sa kanya ni Pastor Elias sa loob ng kapilya, 17 taon na ang nakararaan ang kuwintas na hindi kailanman nahanap ng mga pulis kasama ng mga ebidensya. Nanginginig ang kanyang mga daliri na kinuha ang kapirasong papel na kasama sa loob ng sobre. Isang maikling mensahe na nakasulat sa pamilyar at malinis na sulat kamay. Ang rehas na bakal ay ginawa lamang para sa mga makasalanan, Rosa, at ang mga sugo ng Diyos ay hindi kailanman makukulong ng matagal. Hintayin mo ang aking pagbabalik. Napaatras si Rosa. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan habang ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat ay tila naging isang malamig na hininga na bumulong sa kanyang tainga. Totoo nga bang nabubulok na si Elias sa kulungan?